Lumagpas na sa inaasahan ang konsumo ng kuryente ng bansa simula nung nakaraang linggo ayon sa Department of Energy. Wala pa naman daw krisis pero mabuting magtipid-tipid na sa kuryente dahil o para hindi magkaroon ng mga brownout. May unang balita si Maki Pulido. Para lang makasiguro, nagpa-check up na ng blood pressure si Lola Melinda sa kanilang health center. Mula kasi nang tumindi ang init, nakakaranas na siya ng pananakit ng ulo. Pinagpipre ko na wag naman magbabaran out. Pero isang malaking planta lang daw ang pumalya mula ngayon hanggang katapusan ng Mayo. Magkukulang na ang supply ng kuryente. Yan ay kahit na tiniyak noon ng Department of Energy na may sapat na supply ngayong tag-init. In the next few weeks until middle of May, that we are going to have yellow alerts and possibly red alerts in some areas. If none of our plants are going to go offline, then perhaps it's just yellow alert. Depensa nila dyan, humigit sa inaasahan ng konsumo ng kuryente simula noong nakaraang linggo dahil mas mainit ang panahon kesa sa mismong forecast ng Pag-asa. Sa Luzon halimbawa, nahigitan na ang forecasted peak demand para sa buwan ng Mayo ang peak ng tag-init. Dikit na rin ang peak demand sa Visayas at Mindanao kumpara sa forecast. We still remain to have sufficient supply until the week 15. However, starting on week 16, which is practically last week, we have noticed the sudden increase in demand. 6 na planta ang maaring isyuhan ng show cause order ng Energy Regulatory Commission. Ilan ito sa mga biglang nag-forced outage o pumalya kaya rin nagkulang ang supply noong nakaraang linggo. Nang magkulang ang supply, nagmahal ang bentahan sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. 47% ang iminahal sa Luzon, 14% naman sa Visayas. Mas mahal na ang singil, mas mataas pa ang konsumo ng marami. Tulad ng pamilya ni Madel na gumagamit ng 4 na maliit lang na electric fan. Kaya ang 2,000 pesos na huli niyang electric bill, posibleng mas malaki sa susunod. Wala nang merienda, babayad na lang doon sa bill. Ayaw pa itong tawaging krisis ng Department of Energy, pero nagpapatulong na sila sa mga consumer na magtipid muna. Kung pwede raw magtipid talaga sa paggamit ng kuryente, gagawin ito ni Madel. Pero nasa health center si Madel para ipa-check up ang bunsong di na tumigil ang ubot sipon mula nang uminit ang panahon. Mahirap po talaga kasi sa sobrang init po talaga, ma'am. Sobrang kailangan talaga ng supply ng hangin, lalo na may baby. Kaya kailangan po talaga, kung tutusin, hindi kailangan magtipid, lalo sobrang init. May mga inaasahan namang magbubukas ng mga planta na sasapat daw sa paglaki ng energy demand ng bansa hanggang sa mga susunod na taon. Karamihan dito, renewable energy. Hindi nga lang aabot ngayong tag-init. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.